Laging magkadugtong ang mga usapin ng gutom at presyo ng mga bilihin. Kaya hindi may kakailang lagi itong tinututukan ng kahit sinong nakaupo sa Malacanang. Sa unang taon ng Administrasyong Marcos Jr., ano na nga ba ang nangyari sa usaping ito? Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. The aspiration is 20 pesos. I don't know. I think if we work very hard at it, baka maabot natin yun. Si Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang nagsabi, pangarap niyang mapababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Halos isang taon sa pwesto, pangarap pa rin niya. Dahil ang pinakamurang bigas na nasa 25 pesos per kilo, pamorningan kung pilahan minsan dahil sa limitado ang supply at nabibili lang sa ilang Kadiwa store. Sa ibang Kadiwa store, 44 pesos ang isang kilo ng bigas. Dahil lalong mahal sa palengke, dinadagsa ang mga Kadiwa store. Sabi ni President, bababa. Siguro hindi pa panahon. Mag-iisang taon pa lang naman siya, di ba? Babawi na lang siguro sa susunod. Mula sa 37 pesos and 50 centavos hanggang 38 pesos na kilo ng regular milled rice sa Metro Manila nung simula ng termino ng Pangulo, umabot ang kilo ng bigas sa 46 pesos nitong Mayo. Nakakaiyak din ang pag-arangkada ng presyo ng sibuyas na umabot pa sa 700 hanggang 800 pesos noong Disyembre bago unti-unting nagmura nang pumasok ang mga imported at nagsimula ang pag-ani ng lokal na magsasaka sa pagpasok ng 2023. Animoy pumait naman ang presyo ng puting asukal na umabot pa sa 138 pesos ang kada kilo nitong Pebrero. May paliwanag dito ang ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco. Nagbubukas na uli ang ekonomiya, mukhang hindi nakasabay ang produksyon natin sa ating ekonomiya. So marami ang namimili, marami silang mga pangangailangan ngayon, pero kulang ang available na mga goods na nabibili ng ating mga mamimili. Dumagdag pa sa pasanin ng mga Pinoy ang impluwensya ng pangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang dagok ng Ukraine-Russia war sa global food supply, damang-dama sa unang taon ni Pangulong Marcos. Nariyan din ang serye ng paggalaw ng presyo ng langis, bagamat unti-unti itong bumaba. Kaya naman ang bilis ng pagmahal ng bilihin o inflation ng antas ay nasa 5.4% noong May 2022 o bago maupo sa pwesto si Pangulong Marcos, pumalo sa 8.7% nitong Enero na 14-year high bago bumagal sa 6.1% nitong Mayo. Higit na mataas ito sa target na 2 hanggang 4% inflation. Global talaga itong nangyayari, no? Global. So tumaas yung presyo ng gasolina because of the war. Okay? Pero ngayon pababa na. Kasi nakaka-adapt na rin ang mga bansa. Kaya ang piso noong 2018, parang 87 centavos na lang daw noong Nobyembre nung nakaraang taon, kung mga mabibili lang ang pag-uusapan. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas nakikitang mananatiling nasa average na 5.5% ang inflation sa taong ito bago bumaba sa tinatayang 2.8% sa susunod na taon. Mas maagang pagbaba naman ang tansya ng Finance Department. By the first quarter of next year, baka nga mag-hit sa below 2 siya ang inflation. Kabilang sa hakbang kontra inflation ng gobyerno ang pagtataas ng interest rates para kumonte ang mangungutang, dumami ang mag-iimpok at kumonte ang gagastos na magpapamura ng bilihin. Naglunsad din ang Kadiwa stores. Pinagpaliban din muna ang planong pagtataas ng premium ng PhilHealth at ang taas pasahe sa LRT. Naging tila remedyo rin ng administrasyon ang pag-i-import, pero babala na ekonomista, pansamantalang solusyon lang ito. Import sila ng bigas, nag-import sila ng mga isda. So nakatulong yon. Pero ang problema doon, yung pangmatagalan. Kapag hindi nakasabay ang ating agrikultura, ang ating fisheries doon sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan, sa pangmatagalang epekto nito, masisira ang ating mga agrikultura. Magiging depende tayo doon sa mga ini-import natin sa ibang bansa. Delikado yon. When you do policy, you think of what's good for the greatest number. Okay? Always. No? So for example, yung sa rice, no? Concerned tayo doon sa rice farmers. But what about the 110 million Filipinos?
sacrifice. So if you will allow them to import the requirements, mas affordable ng masa. Komplikadong usapin pero malapit sa sikmura ang usapin ng inflation dahil para sa marami nating mga kababayan na sakto lang ang kita o kaya ay kulang pa nga, nangangahulugan ito na mas kaunti ang mabibili ng kanilang pera at lalong masasadlak sa hirap ang kanilang pamilya. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.